Brother Ele, may tatanong po ako. Paano po ba Sige po. Sige, Brad, sige. Mapuputol tayo sa ere. So, puputol tayo. Puputol po tayo sa air. Makapagkamalian sa radyo na. Di bali sa TV, nakikita tayo. Sa radyo. paraan ng mabuhay ng Walang hanggan. mag-asawa? Paano? Ano raw? Paano ang paraan ng mabuhay ang mag-asawa? Opo. Yun daw po. Paano paraan ng mabuhay mag-asawa? Para na, paano Mabuti, po? mabuting paraan. Paraan. Mabuhay ng mag-asawa. May asawa ka na ba? Opo. Ayun. Dapat pag may asawa, mabilis magsalita. Naku po. Pagka ganyan tayo, iiwan tayo ng asawa natin. Yan ang paraan. Matuturoto tayo pagka ganyan. Turotot na hindi tumutunog. Alam mo, yung buhay may asawa, sinasabi yan sa 13:4 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan. Bakit? Sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalon niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, maging marangal nawa ang pag-aasawa na huwag magkakadungis ang higaan. Let marriage be honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Ang sabi sa Kastila, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Umas a los fornicarios y a los adulteros juzgará Dios. Himua ang minyo, mabatonan sa kadungganan sa ngatanan. Ug himua nga ang higdaanan dili mahugawan. Kaya ang Diyos magahukom sa mga makihilawason ug mga mananapaw. Yan. Mipuri sana yung pamakyasawa karing sabla. At enaya sa mi kakadungis ing pagkeran. Uling ding paliwas at ding makipangalugod ing Diyos at tula nala. Sa Ilocano, Ti panag-asawa na dayaw kuma. Kaditi iso-uso amin kiti pagiddaan awan kuma ti tulaw na. Tati Diyos ukumen nanto dagiti manaki abig ken dagiti manaki malala. ayan. Galangan nin gabos an pag-arago man asin na dai pagdigtan an higdan hulita ang mga para pakisaro asin an mga para sambay o hukuman ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya kung buhay pag-aasawa ang pag-uusapan, dapat ito walang dungis eh. Kaya parang nai-imagine ko, Brother Josel, ang maraming maglalangoy sa impyerno may asawa. Opo. Kasi dapat ang pag-aasawa walang dungis. Maging marangal nawa sa lahat. Let marriage be honorable in all. Ibig sabihin nun sa lahat ng relasyong pantao, maaaring madungisan yung magkaibigan eh. Merong hindi pagkasunduan. Yung magkapatid sa laman, magmagulang, magtiyahin, magtiyuhin, magbabayaw. Pero ang pinahihigit ng Diyos sa lahat ng ito, yung pagiging relasyong mag-asawa, dapat walang walang dungis, walang kapintasan. Kasi ang hahantungan yan,
parusa ng Diyos eh. Ding paliwas at ding mapakipangalugod at tulano ng Diyos, nga na ning kasulatan. Kaya po sa paniniwala namin nasa Biblia, yan ay isang napakarangal na bagay ang buhay may asawa. Dapat manatiling tapat, manatiling, meron pananatilihan yan eh. Nasa Oseas Kapitulo 2, ganito po sinasabi sa versikulo 19. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran. Saan? At sa kahatulan. Katulan. At sa kagandahang loob. Tapos? At sa mga kaawaan. At? Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat. Diyan magsasama yung mag-asawa eh. Sa pagtatapat, sa kahatulan, sa katwiran, sa kagandahang loob, at sa kaawaan. Merong 5 point ng agreement ang mag-asawa. Dito sila magsasama magpakailanman. Meaning, mula umpisa hanggang sila'y parehong mamatay. Kasi ang pagsasama ng mag-asawa, yan eh, hanggang kamatayan lang naman yan eh. Hindi naman kagaya ng paniwala ng iba hanggang langit eh. Mag-asawa pa rin eh, Brother Willie eh. Sa langit kasi wala nang asawa eh, sabi ng Biblia eh. Sa iba ang paniwala, doon sa langit, ako maghihintay. Kung dito man sa lupa, kung tayo man sa lupa'y nagkawalay, doon sa langit, ako maghihintay. Di ba meron gano'n? Meron pa nga eh. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Bahala mo, totoo. Hanggang matapos ang kailan pa man. Ayun. Lagi kita, ano? Ikaw lang ang... Tuloy mo. Mamahalin. Taas. Lagi kong sasambahin. Manalig kang hindi ka naluluha. Out of tune. Mataas eh. Hindi kaya abutin. Panimala ng iba, yung pag-aasawa, hanggang doon sa kabilang buhay. Hindi totoo yun. Ang sabi sa Lucas, Kapitulo 20, versikulo 34, hanggang 36. Pakinggan nyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Ngunit, Datapwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mga ga-asawa ni papag-aasawahin. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa. Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Ayon, yung pagdating nung ikalawang buhay, sa pagkabuhay na mag-uli, wala nang pag-aasawa ron eh. Kaya ang mag-asawa, dapat magsama hanggang kamatayan eh. Hanggang kamatayan lang naman yun eh. Doon sa kabilang buhay, hindi na yun eh. 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Tatapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Ayon. Hanggang kamatayan eh. Kasi kung ang asawa'y mamatay na, kalagna ang babae sa kautusang nakatali sa kanya. Yan. Akala nung iba kung ano yung tali eh. Yung sabi ni si Kristo kay Pedro na ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. O ano-ano inimbentong paliwanag. Kaya simple, ang pantali, batas. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Samantalang nabubuhay. Therefore, you are answerable to God hanggang kamatayan ng bawat isa. Answerable kayo pareho. Ngayon, samantalang nabubuhay dito sa lupa, dapat ang pagsasama ng mag-asawa maging marangal sa lahat. Naghahanap buhay kang marangal, nakikisama kang marangal sa opisina mo, sa mga katrabaho mo,
nakikisama ka sa kapitbahay mong marangal, dapat sa lahat ng bagay na yun, mas marangal lahat. Sa lahat yung pag-aasawa, yung relasyong mag-asawa. Sapagkat ang mapangalo niya at ang mapakiapid ay pawang hahatulan ng Diyos, sabi ng Biblia. Kaya po, yan, kung nagawa natin yan, nagawa mo yan, hindi mo alam. Hatol pala ng Diyos ang naghihintay sa'yo dahil nangalo niya ka o nakiapid. Dapat pagsisihan yan at magbalik loob sa Diyos, Brother Josel, Gaya nung ginawa ng mga unang Kristiyano. Marami kasi sa kanila noon na bago nangaral si Kristo, nakikiapid sila. Marami silang gawaing mali. Pero dapat yung buhay may asawa, isang marangal na buhay. Pati ang hanap buhay, pati ang kanilang mga pagdadala ng anak, pagdadala ng pamilya, dapat marangal. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid.